Hallelujah, hallelujah. Magalat kayong magdiwang. Malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit, sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Alam ho ninyo kapag Miyerkules ay talagang feel natin ang pagiging Marian devotee. No? Dahil kapag Miyerkules, talagang sunod-sunod ang panalangin sa ating mahal na ina. No? Nagsimula tayo ng Santo Rosario ng alas 5, pagkatapos noon direkta na ng nobinaryo sa ina ng laging saklolo. At ang ating Angelus ay napaaga. No? Napaaga yung apang pagdarasal ng Angelus. Akala ko'y naamali ako ng relos. Talagang tinuhog na natin ng dasal sa ating mahal na ina. No? Ang Angelus ay dapat ay bago magmisa. No? Ilang minuto bago magmisa bilang panimula ng ating pagdiriwang. Talagang ang Miyerkules ay araw ng ating mahal na ina. Bukod sa ating every 15th day devotion to Our Lady of Assumption. At pag sinabing mahal na ina, isa ang natatanging niyang titulo na sana ay makamtan din natin na how we pray tayo rin. Mapapasana all tayo pag binabanggit natin ang panalangin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Alam nyo, hindi lang naman siya sa babaeng lahat pinagpala, as in sa lahat ng taong nilalang. Siya ang tunay na pinagpala. At sabi natin, nung kanyang kaarawan, ang buhay ni Maria ay nagkaroon ng dangal at karangalan dahil sa kanyang katapatan sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Doon sinusukat ng Diyos ang pagiging mapalad or blessed ng isang tao. Siguro lahat tayo minsan sa buhay natin, meron na tayong nakilala, nakitang isang tao at nasabi natin kahit sa isip natin, napakapalad naman ng taong ito. Kung nanonood tayo ng balita, nakakakilabot. Parang hindi ka maiinggit, magngingit-ngit tayo sa galit. Maiinggit ka ba sa ganoon?
Sasabihin mo bang sila'y pinagpala at tayo ang kawawa? Of course not. In the eyes of God. Kaya nga nung sabi ng ating unang pagbasa, kung kayo ay namatay ng kasama ni Kristo, kung kayo ay napasakop na kay Kristo, kapag pinili nyo na si Kristo, kapag ginusto mo ng tawaging Kristiyano, alagad ni Kristo, anak ng Diyos, miyembro ng simbahan, lingkod ng simbahan, ano ang sabi ng ating unang pagbasa? Kaya ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Yun ang tunay na pinagpala. Ang isang taong natuto ng mas mahalaga pala ay ang buhay na walang hanggan kaysa ang buhay na puno ng kayamanan. Na ang mas mahalaga pala ay ang kaligtasan kaysa ang kasikatan at kapangyarihan. Yun ang tunay na pinagpala. Pero kapag tayo po ay nilalamon pa rin, ay alipin pa rin ng mga bagay sa mundong ito, isa lang ang tawag sa atin, kawawa. Kawawa tayo. Balikan natin ang sikat na kwento ng mayaman at ni Lazaro. Pareho naman silang nabuhay sa mundo eh. Magkaiba nga lang ang naging kwento ng buhay nila sa mundo. Yung isa ay nagpapakasasa sa kayamanan, umaapaw-apaw na literal. Ang kanyang kinakain, gahaman. Kaya ano ang ginagawa lang ni Lazaro? Hinihintay lang yung mahuhulog. Pareho silang nabuhay. Ito ang katotohanan sa buhay. Yung ebanghelyo natin ngayon, true enough. There are those who are called blessed and there are those who are called kawawa. Totoo yan. Huwag na tayong magplastikan. May mayaman, may mahirap. May malakas, may mahina. May ordinaryo, may extraordinary. Yan ang katotohanan ng buhay. Pero lahat tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay at lahat tayo isang araw, mayaman, mahirap, malakas, mahina, may impluwensya, ordinaryo, pare-pareho lang tayong mamamatay. Doon ngayon tayo magkakasukatan kung sino ang pinagpala at kung sino ang kawawa. Hindi sa hukuman ng mundong ito. Hindi sa mapanuring mata ng tao, kundi sa makatarungang hukuman at paningin ng Diyos. Kaya nga, katulad ni Maria, sa tulong ni Maria, lagi nating ipagdadasal na sana tawagin din tayong pinagpala. Hindi dahil sa meron na rin tayo ang meron ng iba. Hindi dahil sa katulad na rin natin ng iba. Hindi dahil sa nalamangan, nalampasan na rin natin, nahigitan na rin natin ng iba. Nawa bilang mga tunay na Kristiyano, katulad ni Maria, isang araw, tawagin tayong pinagpala, hindi man sa mundo, hindi man ng tao, kundi ni Kristong pinili at sinusundan natin. Sa misang ito, gabayan nawa tayo ng ating mahal na ina, hindi lang tuwing Miyerkules, kundi sa bawat araw ng linggo, ng buwan, ng taon, ng buhay natin. Mariyang pinagpala, gabayan, tulungan mo kaming maging pinagpala. Amen.